Ang title po ng ating message this morning, let's talk about the story of Mary and the alabaster jar. Okay, so siguro familiar kayo sa story na ito, lalo na sa mga volunteer teachers natin, no? Marahil na ituro nyo na ito sa mga bata po. Okay? So ang story po ni Mary, lalo na itong passage na to, actually makita po natin yan sa Gospels. Sa Matthew, na-record po yan sa Matthew chapter 26, verses 6 to 13. Makita po natin yung kwento na yan. Okay? Sa Mark, mayroon din pong record si Mark. Mark 14, 3 to 9. Na-record po ni Mark din po yan. Then sa John chapter 12, 1 to 8. Okay? Ang tanong, bakit wala si Luke? Actually, mayroong record si Luke. Luke 7:36 to 50. Kaya lang, hindi siya tumutukoy kay Mary of Bethany. Similar ang story. May isang babae din na nagbuhos din ng pabango, pero hindi siya tumutukoy kay Mary of Bethany. No? Since magkaiba ang lugar, dito sa Bethany nangyari, sa Luke naman sa Galilee. Okay? So, kaya yung Matthew, Mark, and John, sila yung may magkapareho na record, no, about kay Mary of Bethany. Okay? Now, ang summary ng story, no, ang passage na ito ay naganap bago itong tinatawag na pagtagumpay na pagpasok ni Jesus Christ sa Jerusalem. Kung naalala po ninyo, yung pagpasok ni Jesus Christ, sumakay siya sa asno, sa donkey, tapos mayroong palaspas. Okay? Pumasok siya sa Jerusalem. So, yun po, nangyari ito bago. Okay? Bago yung matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, ito yung huling linggo ng kanyang ministry dito po sa lupa. Okay? Diyan po nangyari. So, ano po ang makikita po natin? Pumunta po si Jesus Christ sa Bethany. Okay? So yung Bethany, isang maliit po yan na village or nayon or bayan malapit po sa Jerusalem. No? Mga almost 3 kilometers yung layo ng Bethany doon po sa Jerusalem. So doon sa Bethany, pumunta po ang ating Panginoong Hesus na kung saan doon po naganap itong napakagandang event na kung saan itong si Mary ay inanoint po niya si Jesus Christ. Okay? Binuhusan po niya, pinahiran niya ng pabango ang atin pong Panginoon. So, dyan po nangyari yan. Now, look at verses 1 and 2. Sabi po dito, look at your Bible please. John 12 verses 1 and 2. Then Jesus, 6 days before the Passover, came to Bethany, where Lazarus, who had been dead, whom he raised from the dead. There they made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of them that sat at the table with him. Now, 6 days before the Passover. Now, anong ibig sabihin nito? Para ano natin yung araw. Now, ang Passover, nagsisimula po yan Biyernes ng gabi, paglubog ng araw. Diyan magsimula yung Passover. So, 6 days before the Passover, kung Friday po ang pag-uumpisa ng Passover, 6 days before, anong araw yon? Pabalik. 6 days before the Passover. Kung Friday, mag-uumpisa ang Passover, ano yung 6 days before? Anong araw? Sabado. Okay? 6 days before the Passover, Saturday. Okay? Before ng Passover, ano yung Passover? Ang Passover po, Passover is a major Jewish festival that commemorates the exodus of the Israelites from slavery in Egypt.
isang selebrasyon na ginagawa ng mga Hudyo bilang paalaala ng kanilang pagkalaya sa pagkaalipin sa Egypt. Okay? Even until today, yung mga Hudyo, sineselebrate pa rin nila yung Passover. Okay? Yung basihan po niyan, makikita po natin sa Exodus chapter 12, na kung saan inutusan po ng Diyos ang mga Israelita na maghandog sila ng tupa. Mag-alay po sila ng tupa, then yung kanyang dugo ay ipahid po nila doon sa poste ng kanilang pintuan. Yung tandang yon, no, yung sign na yon, yun ang magliligtas sa kanila doon sa last plague, sa huling salot na pinadala ng Diyos sa mga Egyptians. So every time na yung angel of death dadaan, lahat ng mga panganay na lalaki namamatay. Lalo na yung mga panganay na lalaki ng mga Egyptians. Yan ang huling plague na pinadala ng Diyos. Ngayon, sabi ng Diyos sa mga kay Moses at sa mga Israelites, pumatay kayo ng tupa, then yung dugo ipahid ninyo sa pintuan. Upang sa ganun, yung angel of death, pag dumaan diyan, lilipas lang siya sa inyo. Okay? Walang mamamatay sa inyo kasi may tanda, yung dugo na sa poste ng inyong pintuan, yan ang tanda, dadaan ng yung angel of death. Yun yung Passover. You know what? Yan ay refleksyon ng ginawa din ni Jesus Christ sa atin. Right? Because of the blood of Jesus Christ, tayo po ay niligtas sa matinding kapahamakan. So, ito po ang ginagawa po nila. Yung sign na yon, yun yung Passover, yun yung celebration po nila na long time ago, pinalaya kami sa pagkaalipin. Okay? So, 6 days before the Passover, si Jesus Christ pumunta po sa Bethany. Saang lugar? Sa Bethany. Okay? Kasasabi ko namin. Now, saang bahay? Si John walang record kung saan bahay sila nagtipon. But si Matthew and si Mark, binanggit po doon na sila ay nagtipon doon sa bahay ni Simon the leper. No? Si Simon, no, yung may sakit sa balat na pinagaling din ng Panginoon. So yung location sa Bethany in the house of Simon the leper. Anong okasyon? Isang hapunan po ang ginawa or ang naganap. Sabi sa verse, anong verse yan? Verse 2. There they made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of them and that sat at the table with him. So isang hapunan po ang dinanap bilang parangal kay Jesus. Andun sa bahay, andun si Mary, si Martha, si Lazarus, andun ang mga disciples. Okay? So, mayroon pong hapunan. Mayroon pong hinihanda na pagsalo-salo, dinner. Marahil upang ipagdiwang yung muling pagkabuhay ni Lazarus. Kasi yung previous niyan, yun yung time na binuhay muli ng Panginoon si Lazarus. So nagtipon doon, probably para ipagdiwang yung muling pagkabuhay ni Lazarus. At bilang parangal din sa ating Panginoong Hesus. Makikita din natin dito si Martha, sobrang busy ulit. No? Sa kanyang papel, ano yung papel niya? Tagapaglingkod, server. Ginawa yan makikita natin yan kay Martha sa Luke chapter 10, 38 to 42. No? Busy si Martha sa gawain. Kasi yun yung parang papel niya, tagapaglingkod, server. So yun yung summary ng story, no? The question is, what can we observe and learn from Mary of Bethany? Ano ang matutunan po natin kay Mary?
mayroon pong apat na bagay na atin pong pagbubulay-bulayan ngayon. Number one, the first thing na na-observe at ma-learn natin kay Mary, una po yung kanyang desisyon. Yung desisyon na kanya pong ginawa. Look at verse 3. Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the odor of the ointment. Bago natin balikan yung verse na yan, tingnan muna natin yung ibang mga talata, no, dito sa New Testament na nagpapakita ng kanyang mga naging desisyon sa buhay. Okay? John chapter 11, 28 and 29. Tingnan po natin dyan. John 11, 28 and 29. Sabi po dito, when she, yung she po diyan, tumutukay po yan sa kay Martha. Nakausap ni Martha si Jesus. When she had said this, she went and called her sister Mary, saying in private, the teacher is here and is calling for you. And when she heard it, she rose quickly and went to him. Now, makikita po natin sa passage na ito na si Mary at si Martha ay nagpahayag po sila ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Alam niyo, si Mary, si Martha, si Lazarus, malapit po yan sa puso ni Jesus. Kasi tinuturing sila ni Jesus Christ na kaibigan. No? Matindi yung kanilang kaugnayan. Pero dito po sa passage na to, ito po yung bago na si Lazarus ay binuhay muli. Nakausap ni Martha si Jesus Christ at dito napahayag ni Martha, even ni Mary, no, yung kanilang pananampalataya sa Panginoon, na hindi lang po si Jesus Christ ay teacher, kundi si Jesus Christ ay Panginoon at si Jesus Christ ang Messiah. Okay? Her decision to believe in Jesus. Desisyon yan. Yung pagsampalataya kay Jesus, isang desisyon po yan. Marahil desisyon na ginawa mo rin sa buhay mo. Desisyon na sumampalataya sa Panginoon na siya ang Panginoon mo at tagapagligtas ng buhay mo. Ngayon, kung hindi ka pa nakagawa ng ganyang desisyon, kailan ka gagawa ng desisyon? Kung huli na ba ang lahat? Kailan ka gagawa ng desisyon na kilalanin si Jesus na Panginoon mo? Kailan ka gagawa ng desisyon na kilalanin si Jesus na tagapagligtas mo? So sana, bago mahuli ang lahat, kung hindi ka pa nakagawa ng desisyon sumampalataya sa Panginoong Jesus, gawin mo na. No? Her decision to believe in Jesus. Nung sinabihan siya ni Martha, tawag ka ni Jesus. So diyan natin makita ngayon na si Mary ay talagang sumampalataya kay Jesus Christ. Her decision to believe in Jesus. Ano pa? Her decision to come to Jesus. Yung decision niya na lumapit sa Panginoon. Hindi siya pinilit. Narinig niya yung invitation, yung pagkatawag ng Diyos o ni Jesus sa kanya. Sinabihan siya, tawag ka ng ating guro, teacher. Kaagad na tumugon si Maria nang tawagin siya ni Jesus na nagpapakita ng kanyang willingness na lumapit sa ating Panginoon na walang pag-aalinlangan. Matapos kang gumawa ng desisyon na sumampalataya sa Panginoong Jesus, marahil narinig mo yung invitation ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Kung meron pong invitation ng Panginoon sa atin, come to me. So, lalo na sa oras ng problema,
sa oras ng pagsubok, sa oras na andyan ka sa pangangailangan, ang ating Savior palaging nagsasabi, "Come to me." Lumapit ka sa akin. Ang problema minsan, no? Sa oras ng kailangan, sa oras ng problema, minsan hindi pa tayo lumalapit sa Diyos. Ang paglapit sa Panginoong Yesus, desisyon po yan. No? Ako, halimbawa, pwede kitang i-encourage, lumapit ka sa Panginoon. Pero ikaw ang gagawa ng desisyon na lumapit sa Diyos. Halimbawa, sa oras ng problema, no? Maybe ang part ko, okay, i-encourage kita, ipag-pray kita, i-encourage kita, lumapit ka sa Panginoon, tumawag ka sa Panginoon, pero ikaw pa rin ang gagawa ng choice. Kung ayaw mong lumapit sa Panginoon, desisyon yan. Okay? Si Mary po, nung sinabihan sa ni Martha, tawag ka ng ating Panginoon. Walang pag-aalinlangan, si Mary po ay lumapit. Her decision not only to believe in Jesus but also to come to Jesus. Ano pa? Her decision to follow Jesus. Luke chapter 10, verse 39. Ito naman yung time na kung saan nagbisita si Jesus Christ sa bahay nila, Martha and Mary. At si Jesus Christ ay nagturo. Si Mary andun nakaupo sa paanan ng ating Panginoon. Okay? Luke 10:39, and she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to His teaching. So makikita dito na ang pag-upo po ni Mary or ni Maria sa paanan ni Jesus ay resulta ng kanyang desisyon. Okay? Resulta ng kanyang desisyon na makinig sa salita ng Diyos at sumunod sa mga katuruan ng ating Panginoon. Resulta po yan ng kanyang desisyon. Even pala, yung pakikinig ng salita ng Diyos, desisyon din po. Pwede kayong andyan, pero kung hindi ka decided to listen to God's Word, andyan ka lang, pero wala sa iyo yung salita ng Diyos. Kasi ang pakikinig ng salita ng Diyos, isang desisyon din. No? Pupunta ako sa church, makikinig ako, gumawa ka ng desisyon. Okay? Si Mary, makita po natin yung resulta ng kanyang desisyon na hindi lang maniwala sa Panginoon, hindi lang sumunod sa Panginoon or lumapit sa Panginoon, kundi sumunod mismo sa ating Panginoon, no, sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang salita. Kaya nga napansin ni Martha, no? Panginoon, sabihan mo nga si Mary, tulungan ako dito. Kasi si Mary, andun lang sa paanan, nakikinig, nakafocus. Samantala si Martha, ang daming ginagawa. Okay? Her decision to follow Jesus. Ano pa? Her decision to sacrifice for Jesus. No, balikan natin ngayon yung verse 3. John chapter 12 verse 3. Mary therefore took a pound. Yung pound po dyan, 12 ounce yan. No? Or 0.7 liter. No? Mary therefore took a pound of expensive ointment made from pure nard, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. The house was filled with the fragrance of the perfume. Now in this verse, Mary of Bethany, the sister of Martha and Lazarus, as mentioned in John chapter 12, brings an alabaster jar. Sa ibang translation, alabaster box sa King James. Pero yung tinutukoy din dito is alabaster jar. Okay? Isang paglagyan. Filled with expensive perfume made of pure nard. Yung spike nard na sinasabi po dyan, mamahaling ano yan, mamahaling pabango. No?
an expensive perfume made from an herb from northern India. Isang pabango na hindi dapat sayangin kung tutuusin kasi napakamahal. Yun po ang bitbit ni Mary, no, sa loob ng alabaster jar na yon. Ano pong ginawa ni Mary? She breaks the jar and pours the perfume on Jesus' feet according sa John chapter 12. According naman sa kay Mark, binuhos niya sa ulo. Okay? Then, wipes his feet with her hair. Sa ano bang tama? Actually, both tama. Hindi lang paa ang binuhusan ni Mary, kundi pati ulo ng ating Panginoon. Okay? Now, Mary decided to anoint Jesus with expensive perfume. Desisyon yon. Okay? A choice that many viewed as unreasonable. Para sa iba, bakit mo sinayang yan? Napakamahal yan. Binasag mo lang, ibinuhos mo lang. Para sa iba, siguro yun yung pagtingin. Mary decided to anoint Jesus with expensive perfume, a choice that many viewed as unreasonable. Yet, it reflected her priorities and faith in Jesus. Na makita po natin dito na si Jesus Christ ang priority ni Mary. Makita natin dito yung faith ni Mary. Okay? Mas pinili po ni Maria or ni Mary na parangalan si Jesus sa pamamagitan ng pag-aalay or pagbuhos, pagpahid ng mamahaling pabango. No, mas pinili po ni Mary na parangalan ang Panginoon. Ito ay isang sinasadyang desisyon na nagpapakita ng kanyang hangaring ibigay ang best para kay Jesus. Sa halip na itago o gamitin ang pabangong ito para sa kanyang sarili. Isang desisyon, sinadyang desisyon. Itong pabangong ito, bagamat ito'y napakamahal, pero ibubuhos ko to sa Panginoon. Gusto niyang ibigay ang best para kay Jesus. Now, the ointment, yung ointment po dyan, or perfume, no? The ointment was very expensive. Worth about a year's wages. Binanggit po dyan sa verse 5, why was not this ointment sold for 300 pence? Now, ang pabango na ginamit po ni Mary, nagkakahalaga po yan ng halos 1 taon na sweldo. At sabi ni Judas, si Judas pong nakapansin, one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him, why was not this ointment sold for 300 pence? Alam ni Judas na yung halaga ng pabangong yon napakamahal. Can you imagine, 1 taong sweldo yan? No? Para mas maintindihan po natin, nung panahon ni Jesus, ang 300 pence ay katumbas ng 300 denarii. No? Or then, ano bang pag-pronounce niyan? Denarii. Okay? Nung panahon ni Jesus Christ, ang isang denarius ay ang karaniwang sahod para sa isang araw. Okay? Isang araw ng trabaho ng isang manggagawa o sundalo. Isang denarius, isang araw na sweldo. So kung ang 300 pence or katumbas sa 300 denarii, gaano kaya kalaki, no, yung halaga nun? No? Para mas makita natin yung
yung laki ng halaga, palagay po natin, i-change natin sa peso. Ano bang arawan ngayon? Mayroon bang arawan na 500? Mayroon, no? Oh, palagay natin 500. Arawan yan, Ma'am She. Arawan. Okay. So, palagay po natin, 500 yung arawan. So, i-times mo siya sa 300. Kasi equivalent sa 300 na 300 pence. Okay? Sa mga math. Compute. 300 times 500. Magkano? 150,000. Sa peso yun, ha? Sa peso. Palagay natin ganun yung halaga nun. Isang denaryo, 500. Isang taon. Nasweldo yan. Binasag mo lang. Kaya si Judas na ginayang. Sabi, kung binenta mo yan, tapos bigay mo sa mga mahihirap, actually, wala siyang pakialam sa mahihirap eh. Binanggit dyan. No? Verse 6, He said, not that he cared for the poor, but because he was a thief. Ano bang trabaho ni Judas? Tagapag-ingat. No? Treasurer. Mayroon siyang bag na kinukupitan niya. Oh. Kaya, para kay Judas, sayang yun. Pwede pa sana ibenta yun. Pamigay natin sa mga mahihirap. Wala siyang pakialam sa mahihirap. Ang naisip niya, ang laki sanang makupit ko doon. Oh. So kung sa atin, 150,000 ang worth. Sinayang lang ni Mary. Binuhos lang doon. No? Pero ipinakita po ni Mary, mga minamahal, kung gaano po, no, makita natin dito, kung gaano po kahalaga ang Panginoong Hesus sa kanya. Okay? Ang kanyang ginawa, hindi lamang ito isang spiritual na handog, kundi isang malaking sakripisyo rin sa pinansyal na aspeto sa part ni Mary. Ang kanyang ginawa ay hindi isang simpleng aksyon, kundi isang sinadyang desisyon na nagpapahayag ng kahalagahan na ibinigay niya kay Jesus. Mary's sacrificial act of anointing Jesus with costly perfume demonstrates her deep love and devotion. Okay? So her decision to sacrifice for Jesus. Ano pa? Her decision to honor and worship Jesus. John chapter 12 verses 7 to 8. Tingnan niyo po. Jesus said, "Leave her alone, so that she may keep it for the day of my burial. For the poor you always have with you, but you do not always have me." Sabi ni Jesus Christ. So mapapansin natin na kinilala po at tinanggap ni Jesus ang ginawa ni Maria na pag-anoint. Okay? Na isang anyo ng pagsamba. Pagsamba. Yun yung way of worship ni Mary. Isang anyo ng pagsamba at isang paghahanda para rin sa burial ng ating Panginoon. Okay? Now listen. Anong lesson po dito? Our decisions should reflect our priorities in life. Placing Jesus above everything else. Kamusta ba ang mga desisyon natin sa buhay? Sa mga desisyon ba natin, priority palagi ang Panginoon? When we follow Christ, we must decide to give Him the best of what we have. Pag sumunod ka po sa Panginoong Hesus, kailangan po natin ibigay yung the best. Best of your time. Best of your talents.
or even best of your treasures or resources. We are called to make intentional decisions to serve and honor Christ even when others may not understand. Marahil sa mga desisyon na ginawa mo para lang sumunod sa Panginoong Yesus, para lang sambahin ang Panginoong Yesus, para lang magsakripisyo para sa Panginoong Yesus, marahil hindi lahat nakaintindi sa ginagawa mong desisyon. Baka yung ibang taong ma-misinterpret ka pa. Iba ang pag-intindi nila. So we are called to make intentional decisions to serve and honor Christ, even when others may not understand. Ang tanong, what decisions are you making today? Ano ba yung mga desisyon na ginagawa mo ngayon? Mayroon ba? Do those decisions reflect your priorities and faith in Jesus? Na yung desisyon na yan na ginagawa mo, may connection ba yan kay Jesus? Nagre-reflect ba yan sa priority mo? Nagre-reflect ba yan sa faith mo sa Kanya? O sa mga desisyon na ginagawa natin ngayon, wala na dyan si Jesus? Okay? Are you making intentional decisions to prioritize Jesus in your life? Andyan pa rin ba na ito, desisyon ko, gagawin ko to para sa Panginoon? What costly thing can you give up to honor Him? Ano yung mga bagay na precious para sa iyo, binavalue mo, na pwede mong i-give up for Jesus? Pero mahirap itong i-give up. Very precious ito sa atin. So yan po ay under sa desisyon ni Mary, mga minamahal. Secondly, not only her decision, second, her devotion. Mark 14 verse 3. Mark 14 verse 3. Now dito po, now Mary's act of pouring the expensive perfume on Jesus' head and feet demonstrated her deep love and worship for Him. She was not concerned with the financial cost, but focused on expressing her devotion. Si Mary, wala siyang pakialam, kahit magastos po. Ang focus ni Mary, iparamdam sa ating Panginoon yung kanyang pagmamahal. Iparamdam sa ating Panginoon yung kanyang pagsamba. Now, true devotion to Christ is sacrificial. True devotion to Christ is sacrificial. It requires giving and doing our best for the Master. Yun po ang totoo. No? Yun yung devotion natin sa Panginoon. Nang tanong, paano ba natin ipakita yung ating devotion sa ating Panginoong Jesus? No? So mayroon tayong mga application dito. Maipakita natin yung ating debosyon sa ating Panginoong Jesus, una, through sacrifice. Okay? Sacrifice. Tulad po ng ginawa ni Mary, no? Binasag niya yung mamahaling pabango, ibinuhos sa paa, sa ulo ng ating Panginoong Jesus. Tayo din po, maaari tayong magbigay ng mga bagay na mahalaga para sa atin, na pwede nating maihandog para sa ating Panginoon. At ano yung mga bagay na yon na pwede nating maihandog sa Panginoon? Sacrifice, isang paraan na maipakita natin yung ating devotion sa Diyos o kay Jesus. Not only sacrifice, but spending time talking to God in prayer. Ang pakikipag-usap sa Diyos sa panalangin ay isang paraan ng pagpapakita ng ating debosyon kay Jesus. Kaya sa ating mga Kristiyano, sana wag nating i-take for granted ang panalangin, ang prayer.
Kasi isang paraan yan na pinapakita mo yung devotion mo sa Panginoon. Spending time talking to God in prayer. Ano pa? By studying the Word of God. No? Ang regular na pagbabasa, pagninilal sa Biblia ay nagpapalalim ng ating ugnayan kay Jesus. Kaya nga, bilang isang mananampalataya, huwag niyo pong baliwalain ang yung personal quiet time na yon. Kasi isa yan sa pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Serving others. Ang pagbibigay ng serbisyo sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan, ay isang makabuluhang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal at debosyon kay Jesus. Serving others. It is one way, no, na mapakita po natin yung ating devotion sa kay Jesus Christ. Seeking the work of the Lord. Isa din po yan sa paraan kung paano natin maipakita ang paglahok sa mga gawain ng Panginoon at pakikisalamuha sa iba o sa ibang mga mananampalataya ay nagbibigay ng pagkakataon upang ipahayag ang ating debosyon kay Jesus. Itong nabanggit ko po, mga minamahal, no, sacrifice, spending time, talking to God in prayer, studying the Word of God, serving others, seeking the work of the Lord, mga simpleng hakbang lang ito para maipakita po natin ang ating debosyon kay Jesus. Kagaya po ni Mary. Kay Mary, yun yung way niya na maipakita yung kanyang devotion kay Jesus. Kaya tanong po, mga kapatid, are you devoted to your Master Jesus Christ? Nagbibigay ka pa ba ng oras sa Kanya? Hindi mo pwedeng sabihin na devoted ako kay Jesus Christ, but wala kang time para mag-pray. Hindi mo pwedeng sabihin na devoted ako sa Panginoong Yesus, pero wala kang time to worship Him. Kaya nga, itong mga bagay na to, kailangan minsan ng sacrifice ito. Sacrifice ng oras para lang manalangin. Sacrifice ng oras para lang magbasa ng salita ng Diyos. Sacrifice, no? Devotion. At yan ang makita natin kay Mary. Her decision, her devotion, but number 3, her dedication. Verses 4 to 7. Then said one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him, why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? This, he said, that he cared, not that he cared for the poor, but because he was a thief, and had a bag, and bare what was put therein. Then said Jesus, let her alone. Against the day of my burying hath she kept this. For the poor always ye have with you, but me ye have not always. Okay? Her dedication. Ipinakita ni Maria ang kanyang buong dedikasyon kay Jesus sa pamamagitan ng walang pag-aalinlangan na pagbuhos ng nilalaman, yung alabaster jar na yon. Isang mamahaling pabango. Na anong lesson? Dedication to Christ involves total surrender. Hindi man lang niya, wala man lang siyang tinira. Lahat ng laman ng alabaster jar, ibinuhos niya lahat kay Jesus. Dedication to Christ involved total surrender. Giving Him everything without holding back. Giving Him everything without holding back. Now, tanungin natin sarili po natin, am I giving Jesus the best of what I have? Or am I holding back? Balikan natin, yung oras natin, na ibigay ba talaga natin yan buo sa Panginoon? O may mga bagay tayong hino-hold back din sa sarili natin?
her dedication. Yung talento po natin, sino ba ang nakikinabang sa mga talento natin? Yung mundo o ang Panginoon? Treasures or resources po natin. Handa ba tayong mag-sacrifice ng ating mga resources para sa Panginoon? No. Minsan yan ang nakakalungkot sa atin. Reality po yan. Pag ibang mga bagay, okay lang din naman sa atin kahit makagastos tayo ng malaki. No. Sunod-sunod na si Lazada, sunod-sunod na si Shopee, okay lang din naman. Kaya, magkano po? Sige, wala tayong reklamo dyan. Pero minsan sa konting halaga na maibigay natin sa Panginoon, mabigat pa yung loob natin. Nabibigay ba natin talaga yung the best kay Jesus? Her dedication. And lastly here, her determination. Okay? Despite criticism from Judas and others, Mary was determined to honor Jesus. She remained focused on her act of worship, not allowing opposition to stop her. Habang ginagawa niya yung way of worship niya sa Panginoon, nakarinig po siya ng kritisismo, galing pa mismo sa mga alagad ni Jesus. Pero ano pong ginawa ni Mary? Hindi po siya napinag. Yung kanyang narinig na kritisismo, hindi yon nagpahinto sa kanya para hindi gawin yung pag-aalay, pagpapahid ng pabango kay Jesus Christ. Now, determination is necessary in following Christ, especially when faced with criticism or discouragement from others. Determination. Kailangan po tayong magpatuloy. Kahit mayroon na po kayong naririnig na hindi maganda, no? Pupunta ka dyan, I don't know kung ilan sa mga Kristiyano ang hindi na nagpatuloy dahil mayroon lang narinig na hindi maganda. Nakarinig lang tayo ng negative na kritisismo sa ating pamilya o sa ibang mga tao, sa mga unbelievers. Naghinto na tayo, huminto na tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Now, determination is necessary in following Christ. Kaya tanong po, are there criticisms or challenges hindering your worship and service to Christ? May mga bagay ba na humahadlang sa iyo ngayon? Bakit hindi ka makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos? May mga bagay ba na humadlang? Determination, na kahit mahirap po ang paglilingkod sa Diyos, andyan ka pa rin na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Kahit po tayo ay may mga kinukulang din tayo sa mga material, financial na mga bagay, pero hindi yan ang hadlang. Tuloy ka pa rin sa pagsamba sa Panginoon. Determination is necessary in following Christ. Now, how do you handle opposition and discouragement in your walk with Jesus? Paano mo yan i-handle? Nadadala ka ba sa mga discouragement? Nadadala ka ba sa mga problema na i-encounter mo along the way? How do you handle opposition or discouragement in your walk with Jesus? Now, sana po magpatuloy po tayo sa pagtitiwala, no, at pagsunod sa Panginoong Hesus kahit po maraming hadlang at balakid na atin pong mararanasan along the way dahil po kay Kristo. Her decision, her devotion, her dedication, and her determination. Kaya ito yung tanong, mga kapatid, no? Are you willing to break your alabaster jar
and pour out your life for Jesus. Mary's story about the alabaster jar teaches us the importance of choosing Christ above all things, offering genuine devotion, surrendering fully in dedication, and being determined despite challenges and opposition. Her decision, devotion, dedication, and determination left a lasting impact. As Jesus said, her story would be told wherever the gospel is preached, according to Mark 14, verse 9. Yung desisyon na ginawa ni Maria, yung devotion niya kay Jesus Christ, yung dedication niya sa Panginoong Yesus, at yung kanyang determination, na kahit may mga hadlang, balakid, hindi po siya natinag. So are you willing to break your alabaster jar and pour out your life for Jesus? I think kailangan ko to as illustration. Sayang, sarap inumin. 12 ounce po ito. Isipin natin, ito yung ganito karami yung pabango na dala ni Mary. Isipin natin, ito yung alabaster jar. Are you willing to break your alabaster jar and pour out your life for Jesus? Sarap sana ito inumin, pero ito yung challenge sa atin ngayon. Are you willing to pour out? Saan mo binubuhos yung buhay mo? Sa mundo ba? O binubuhos mo lahat kay Jesus Christ? Saan mo binubuhos yung oras mo? Baka nasayang lang yan. Baka nagamit lang natin sa mundo na wala namang connection sa Panginoon. Saan mo binuhos yung talento mo? Baka yung mundo lang ang nakikinabang sa talentong meron ka. Ang galing mo sa ganito, ang galing mo. Nagagamit ka ba ni Lord? Ang daming ministry, nangangailangan ng manggagawa. Are you willing to give your talent to Jesus? Are you willing to give your treasure? Lord, konti lang to, pero para to sa'yo. Are you willing to break your alabaster jar and pour out your life for Jesus? Tayo po ay pumikit. Mag-pray po tayo ngayon, mga kapatid. I don't know kung ano po ang nasa puso mo ngayon, but this time, maybe it's time for us to break our alabaster jar. Ano bang meron sa buhay mo na pwede mong ibuhos kay Jesus? Maybe your time, your talent, your treasure, your heart, ano man yon. Pero ikaw po ang gagawa ng desisyon. Close your eyes. Mag-pray po kayo. Silently, mga kapatid. Let's pray. Pag-pray mo, Lord, kaya ko bang i-break yung alabaster jar ko? O may mga bagay pa ba na nag-withhold nito? Lord, sayang. Gamitin ko lang dyan sa mga bagay spiritual. Sayang ang buhay ko. Sayang ang oras ko dyan.
sayang ang talento ko. Pero kapatid, sayang lahat ng yan kung hindi mo yan ibuhos sa Panginoong Yesus. Marahil binigay ng Diyos yan sa iyo para gamitin mo para sa kanyang kaluwalhatian. Pero noong ginagawa natin, sinasayang natin yun. Are you willing to break your alabaster jar? Lord, here's my life. Ibubuhos ko po ito sa iyo. I don't know kung gagawa ka ng ganyang desisyon, kapatid. Desisyon mo yan. Kagaya ni Mary, desisyon niya na basagin yung alabaster jar, ibuhos yung pabango kay Jesus Christ. Desisyon niya yon. Pero ikaw, ano bang desisyon mo sa buhay? Kontento ka na lang ba na ganyan ka lang spiritually? Or mayroon ka pang pwedeng gawin para sa Panginoon? Pero hindi mo yan magagawa kung hindi mo ialay ang buhay mo sa Diyos. Kung mayroon pang i-break natin, kapatid, that is our pride. Break your pride and surrender your life to Jesus. Ngayon, kung decided ka to pour out your life to Jesus Christ, ito lang ang challenge ko sa iyo ngayon. Kung decided ka at gumawa ka ng desisyon na ialay, i-offer, ibuhos mo ang buhay mo, talento mo lahat sa Panginoon, pwede ka bang tumayo bilang pagpapakita ng iyong pagmamahal kay Jesus? Lord, andito ako ngayong umaga. Ready po ako. Gagawa ako ng isang napakahalagang desisyon. Lord, I offer my life to you, Jesus. Would you stand up? Yan kung gusto mo na ialay ang buhay mo sa Diyos. Break your alabaster jar and pour out your life to Jesus Christ. I don't know your heart, but maybe God is talking to you. Maybe God is working in your heart. Huwag mo sanang patigasin, kapatid. Sayang ang oras kung ibubuhos lang natin yan dito sa mundo na pansamantala lamang. Pour out your life to Jesus. Offer your life. Offer your time. Offer your talents. Offer your treasure for Jesus. Kung kinakailangan na magsakripisyo tayo, why not? Alang-alang po sa ating Panginoon. Just like Mary, marahil wala man tayong ganong kalaking halaga na pabango, pero yung buhay natin ay isang napakagandang pabango na pwede natin maialay sa Panginoon. Lord, nakita niyo po ang puso namin, Panginoon. Sana tulungan niyo po kami na sa araw na ito ay hindi namin kakalimutan yung commitment na ito. It is between me and you, Lord. Ikaw lamang at ako. At ngayong umaga, Lord, binasag ko na po ang aking alabaster jar and I pour out my life to you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe ngayong umaga. Bless your word, O God, in Jesus' name. Amen.